Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Consuerga at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, direktang binuksan ng buong tao ang balbula, at kasabay nito ay hinimok ang ganap na tuyong puso ng dragon na paikutin, baliw na nagsimulang sumipsip ng panlabas na enerhiya sa katawan. Nangangahulugan din ito na si Aaron, sa kanyang matako na tiyan, ay hindi lamang gumawa ng mga pagsisikap na protektahan ang kanyang sarili mula sa pagguho ng magulong gas, ngunit binuksan din ang balbula sa oras na ito upang hayaan ang lahat ng magulong gas na ibuhos sa kanyang katawan. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pamamaraang ito at paghahanap ng kamatayan? Ito ay tulad ng pag-alam na ang sulfuric acid sa labas ay nagiging isang ilog, ngunit kailangan mong buksan ang iyong bibig at lunukan ang sulfuric acid sa iyong tiyan. Bukod sa nagpapalubha ng kamatayan, ano pa ang maaaring gawin? Nababaliw ka na ba? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang boses ng espiritu ng Magic Dragon ay lumitaw din sa oras na ito, at ang tono ay puno ng pagkabalisa at galit. Bagamat mauunawaan na ang panunupil ng Aaron sa sitwasyong ito ay masyadong pag-abandona sa sarili, na hindi katumbas ng paglutas ng problema, ngunit magpapabilis sa kabigatan ng problema. May iba ka pa bang paraan? Pinatatag ni Aaron ang kanyang isip at mahinang sumagot. Hindi nga lang ako swerte. Naubos na ang sigla ng katawan ko, at parating nabubulok ang itsura ko. Mas mabuti pang mamatay ng masaya kaysa doon, di ba? Sa harap ng retorika na tanong ni Aaron, hindi alam ng espiritu ng Magic Dragon kung paano sisigot. Oo, hindi makatwiran ang mga salita ni Aaron. Sa halip na malungkot na maghintay sa kamatayan, mas mabuting yakapin ang kamatayan ng aktibo. Hindi bababa sa kamatayan ay hindi masyadong duwag. At saka, sinabi mo na ang kaguluhan ay maaaring lamunin ang lahat, ngunit ito ay maaari ring maging lahat. Taotay can corrode me with chaos. Bakit hindi ko si Taotay na may gulo? Galit na sabi ni Aaron. Sumimangot ang Magic Dragon, ibig mong sabihin gusto mong gamitin ang Chi of Chaos para sa sarili mong gamit. Ano pa ba? Nasusuka ako, sinisipsip ko. Ang determinadong paraan ni Aaron. Walang masabi ang espiritu ng Magic Dragon. Sa gayong mapagmataas at matapang na mga ideya at kasanayan, kahit na siya ay nabuhay ng libu-libong taon, hindi siya kailanman mangangahas na maging napakabaliw. Ngunit ang Aaron ay nangahas, at nang walang kaunting pag-aatubili. Alam mo, kung nalalanghap mo ang magulong gas sa iyong katawan at hindi mo ito matuno, katumbas ito ng pagbuhos ng lason sa iyong katawan. Sa oras na iyon, huli na para magsisi. Ito ay buhay o kamatayan. Ilang tao ang makakagawa nito. Ngunit iba sa kung ano ang naisip ng espiritu ng Magic Dragon, si Aaron ay gumawa ng napakabaliw na hakbang dahil lamang sa labis niyang pagpapahalaga sa kanyang buhay at alam kung gaano kahalaga na panatilihin ito. Kung gusto akong patayin ng langit, lalaban ako sa langit. Ito ang pinakahuling ideya na ang aking buhay ay ako ang nagpasya kaysa sa langit, at namahal ko ang aking buhay ng higit sa anupaman. Boom! Kapag ang balbula ng Aaron ay ganap na nabuksan at ang puso ng dragon ay dahan-daang umikot, ang nakatagong magulong chi sa dilim ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan sa kanyang buong katawan dahil sa pagsipsip ng kanyang katawan, pagkatapos ay lumipad, at sa wakas ay pumasok sa katawan ni Aaron kasama ang balbula ni Aaron. Sa sandaling pumasok ang chi ng kaguluhan sa katawan ni Aaron, hindi na napigilan ni Aaron na umiyak sa sakit. Ang sigaw ng sakit ay nanginginig at miserable. Ito ay humalangaw-ngaw sa madilim na mundong ito. Ito ay 3,000. Sa dulong iyon, kakapasok lang ni Mo Yang at ng iba pa,
na pumasok mamaya, ngunit hindi nila alam ang sitwasyon. Sa oras na ito, narinig nila ang nakakaawang sigaw ni Aaron, at hindi nila maiwasang itaas ang kanilang mga puso sa kanilang lalamunan. Galing doon ang boses. Makinis na itinuro ni Daw 12, at nanguna ang buong lalaki at sumugod sa direksyon ng kabilang panig. Kapag ang isang grupo ng mga tao sa kahabaan ng boses upang mahanap ang Aaron, 3 tao biglang lahat utumata, kahit Liu Fang din dahil sa takot, ay hindi maaaring makatulong sa pagtatago sa kutsilyo 12 at Mo Yang sa likod. Sa oras na ito, ang katawan ni Aaron ay ganap na natunaw, tulad ng isang tumpok ng mga kandila pagkatapos masunog. Ang kanyang katawan ay ganap na natunaw sa isang tumpok ng bulok na meat mud stand, at isang ulo lamang ang nakatayo dito. Kahit na kapatid niya ito, nang makita ni Mo Yang ang hitsura ni Aaron sa oras na ito, nagulat pa rin siya. Nagulat ang buong tao at sumigaw, paano ito mangyayari? Si Daw 12 ay tao rin ng ugali. Matapang si Tiger, ngunit hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata at huwag iikot ang kanyang ulo sa isang tabi. Ang kanyang kapatid ay biglang naging isang kahabag-habag na sitwasyon, ang kanyang kalooban ay natural na hindi komportable na abnormal. Damn it, you've got to digest me, or I swear that one day kukunin ko ang buhay mo at ipaghihiganti ang kapatid ko. Dahil pumasok si Aaron sa huling yugto at nakapikit ang kanyang mga mata, napagkamalan siyang naisip na patay na ng Daw 12 at ng iba pa. Ngunit si Aaron lamang ang nakakaalam na hindi siya patay. Kahit na nakapasok na ang magulong chi sa kanyang katawan, para itong 10,000 insekto na nag-drill sa kanyang katawan, na nilalamon ang mga laman at buto ni Aaron, ngunit nagpumilit pa rin si Aaron. Kahit na ilang beses nang nakaramdam ng sakit si Aaron, nawalan siya ng malay at pagkatapos ay nagising ng ilang beses. Alam niya kung ano ang ibig sabihin kung hindi niya ito madala. Nangangahulugan iyon na mamamatay siya, ngunit nangangahulugan din na hindi na niya muling makikilala sina Ivory at Han Nayan. Ito ay tiyak na hindi ang resulta Aaron ay maaaring tanggapin, kahit na ikaw ay lubos na lason, kahit na ikaw ay isang demonyo, hindi mo maaaring sakupin ang aking pagnanais para sa buhay. Sa sandaling nalasing ang panloob na galit, pinilit ni Aaron ang puso ng pamilya ng dragon na gabayan ang lahat ng magulong chi na nahalo sa katawan. Boom! Biglang umikot ang puso ng lahi ng dragon, at ang magulong chi sa katawan ni Aaron din. Ang kasunod nito ay ang sakit na mapagmahal sa buto na hatid ng magulong pusong nagtutulak muli sa katawan ng Aaron, at hinding-hindi handang maranasan ito sa pangalawang pagkakataon hindi niya magagawa. Kailangan niyang maranasan hindi lamang sa pangalawang pagkakataon, kundi pati na rin sa pangatlong pagkakataon. Sa ika-4 na pagkakataon, sa tuwing sinusubukan ng puso ng dragon sa Aaron na itaboy ang magulong chi upang paikutin, ang pinaghalong chi ay iikot ng 36 na linggo kasama ang mga meridian ng katawan ng Aaron kung nais mong ilipat ang isang linggo. Ang Aaron ay nangangailangan ng 9 na beses, na nangangahulugan din na ang Aaron ay talagang nangangailangan ng 9 na beses 36, sa kabuuan ay 324 na beses ang Aaron 324 na beses na niyang kailangang dumaan sa ganoong bagay pero kahit na sobrang sakit, kinakagat pa rin ni Aaron, dahil ang pagsuko ay katumbas ng palm sa lahat ng taong mahal niya. Sakit sa sukdulan, magugulat ang mga tao, ngunit ang sukdulan ay pamamanhid. Sa labas ng mundo, pagkatapos ng ilang beses na pagtalon ni Tao Tai, ang katawan ay biglang lumiit ng daan-daang beses, tulad ng laki ng isang ordinaryong tupa, at napupunta sa isang tiyak na oras at espasyo. Pagkapasok ay ibinaba nito ang ulo at naglakad patungo sa figure ng tao sa oras at espasyo. Bumalik ka na ba? Hinawakan ng figure ang ulo ni Tao Tai gamit ang banayad na kamay, tulad ng paghawak sa isang aso. Nagawa na ba ang lahat? Well, ang mabangis na mata ko sa labas, ngunit masunurin sa oras na ito ay tulad ng nakikita ang aso ng may-ari, ipinapadala ito ng nakayuko ang ulo at bumubulong ng matalik. Nakangiti, nakita ng figure na mayroon siyang puting balbas, puting mukha at puting damit. Siya ay tulad ng isang malaya at hindi napigilan na matandang sansiyan na hulog, hinawakan ng matanda ang ulo ni Tao Tai sa kanyang tiyan, ngunit biglang kumunat ang kanyang noo, ang batang ito. Panipi, nakakatuwa, tuldok, itinuring ko ang batang ito bilang isang bisita. Magaling ang batang ito.
Itinuturing kita bilang tahanan ko at ginagawa ang anumang gusto ko. Malumanay na ngumiti ang matanda. Napapikit siya at dinama ang pakiramdam sa kanyang mga kamay. At iniabot sa tiyan, Aaron ang tumpok ng bulok na karne, sa oras na ito, ngunit ay dumating sa mga pagsabog ng baho. Kung ang karne ng Aaron ay halos hindi matatawag na isang tumpok ng bulok na karne, ngayon ay hindi na ito matatawag na bulok na karne. Ang kasalukuyang sitwasyon ng lalaki ay mas parang isang tambak ng bulok na tubig. Exaggerated. Aaron's body rotted sa oras na ito. Aaron's faith is still firm, even in such a state, he never slackened. Ang Aaron, na umabot sa estado ng problema, ay walang ibang iniisip at nais lamang na itaboy ang puso ng pamilya ng dragon. Biglang, ang puso ng buong dragon clan ay natigil at nagkaroon ng isang malaking paggalaw. Lahat ang magulong chi ay biglang naging hindi pangkaraniwang masunurin at dumaloy ng malumanay sa mga meridian ng Aaron. Ang mas kakaiba ay ang katawan, na isang pool na ng tubig, ay nagsisimula ng mabagal sa oras na ito, at sa kanilang mabagal na pag-agos, parami ng parami ang mga dumi sa tubig. At ang mga impurities na ito ay humahadlang sa bilis ng daloy ng tubig, at kapag mas naipon ang mga ito, mas nagiging mas malaki ang mga ito. Sa wakas, malinaw na makikita na sila ay mga piraso ng karne. At ang mabagal na tubig ay tila nakakatulong sa mga piraso ng karne na ito, ang mga ito ay parang pandikit, nagbubuklod sa malalaki at maliliit na piraso ng karne, at itinutulak ang mga ito paitaas. Ang kamangha-mangha ay kapag ang mga piraso ng karne ay itinulak pataas, nagsisimula silang tahiin ang kanilang mga sarili ng sama-sama at pagsasama-sama sa mas malalaking piraso. Tulad ng pamamaraang ito, ang karne ay naging mas malaki, at sa wakas sa ilalim ng ulo ng Aaron, ito ay nakondensed sa isang malaking bola ng karne. Sa oras na ito, may mahinang puting hangin sa karne. Napapaligiran ng puting chi, ang karne ay nagsimulang umukit sa lahat ng dako. Sa kanilang pagurong, nakita ni Mo Yang at ng iba pa na ang ilang bahagi ay lumiit sa mga kamay, ang ilang bahagi ay naging paa. Bang! Isang malaking puting hangin ang biglang lumabas mula sa karne, tinakpan pa ang hitsura ng karne. Ngunit nang mawala ang puting hangin, umupo doon si Aaron na nakakross ang mga paa, na nakabalot ng isang layer ng puting hangin, tulad ng isang protection na takip, na pinoprotektahan siya. 3,000. Nagulat si Mo Yang at ang iba pa. Isa-isa nilang pinunasan ang kanilang mga mata sa hindi paniniwala, sa takot na baka sila ay mali. Ngayon lang ang Aaron ay isang pool pa rin ng mabahong stagnant na tubig, ngunit sa isang iglap, ito ay parang isang diwata na nahulog mula sa langit, puting streamer na nagpoprotekta sa katawan, na nagpapakita ng napakalakas at banal. Shit, okay lang. Halos kasabay nito, hindi maiwasang mabiga ang espiritu ng Magic Dragon sa katawan ni Aaron. Ito ay hindi kapanipaniwala, hindi ba? Sinabi mo na ang chi ng kaguluhan ay maaaring lamunin ang lahat. Ngunit sinabi mo rin na ito ay maaaring maging lahat ng bagay, kaya kung ano ang dapat gawin ng kaguluhan. Ngayon pa lang ay walang hangganang kadiliman, ngunit malinaw na malinaw sa kanyang mga mata, hindi lang niya nakikita ang eksena sa tabi niya, kundi nakita pa niya ang karneng pader sa paligid sa di kalayuan. Ito ang tunay na diwa ng Tao Tai. Nang gumalaw ang enerhiya sa katawan, biglang bumulaga ang kanyang mga mata ng gintong liwanag at diretsyong tumama sa dingding ng karne sa di kalayuan. Bang! May sumabog sa meat wall sa di kalayuan. Dong! Mata ko na tiyan. Biglang isang drum. Sa susunod na segundo, bumalik sa normal. Ha. Alam ang kakaibang matandang baiho sa tiyan ni Tao Tai. Tumawa siya ng buong puso. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Tao Tai, tila kumain ka ng isang taong hindi dapat kumain. Well, si Tao Tai ay tila umiling na may kaunting kawalang kasiyahan, at tila hindi tinatanggap ang mga salita ng matanda. Nakahanap siya ng ibang paraan sa iyong tiyan. You can't digest him. Tinapak ng matanda si Tao Tai sa balikat at inalo ito. Ayun, umiling si Tao Tai at mukhang hindi pumayag. Ngumiti ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Gusto pa niyang magsalita ay biglang kumunat ang mapuputi niyang kilay. Ang pakiramdam sa kanyang kamay ay nagsasabi sa kanya na may hindi maganda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.